Ay, bye. Bye-bye ka agad. Hindi, bye-bye si James Brazos kay Patrick Lopez. Eto, mag-isama naman natin itong si Spokes Roque, mga kababayan. Basag na naman kay Attorney Claire. Bakit ganito ang mukha ni Attorney Harry Roque, mga kababayan? Dalawa ang kanyang mukha. Oh, alay na't panoorin natin bakit nagbangayan na naman at bakit sinusupalpal na naman ni Attorney Claire itong si Harry Roque, mga kababayan. Ano ba ang kanyang pinagsasabi na naman? Oh. Diba? Lahat inamin pero now gusto magpa-release sa ICC. Oh. Tapos hindi, ito Silipin natin. Si Attorney Harry Roque ayaw umuwi sa Pilipinas kasi wala daw hustisya dito. Diba? Sabi niya Pero gusto niya pauwi si dating Pangulong Duterte dito kasi dito daw dapat bigyan ng hustisya. Di ba conflict yun? Oo. Siya ayaw umuwi kasi wala siyang hustisya. Pero si dating Pangulong Duterte dapat daw umuwi dito para mabigyan ng hustisya. Dahil okay naman daw ang justice system dito. Tama. Pagdating sa kanya, hindi okay ang justice system? Diba? Sige, tuloy tayo. Meron siyang nilaglag dito, mamaya papakita ko. Yung mga hindi pagdeklara ng tama sa salin, hindi po yan grounds for impeachment, no? Okay, mga ka-GP Natics, tama naman yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro. Unang-una, sabi ni Harry Roque, mga kababayan, ay wala daw siyang nakukuhang hustisya dito sa Pilipinas, di ba? Wala daw hustisya dito sa Pilipinas kasi eto nga, pinapalakad daw ni Lisa Butod, yung ganon, ni Bongbong Marcos Bangag, at ni, ano ba tawag niya? Tambaloslos, Speaker Martin Romualdez. Diba? Yan ang binabanggit niya, mga kababayan. Now ngayon, kung iisipin po ninyo, sabi mo, walang hustisya sa Pilipinas. Dahil yung mga kakampi lang nila at yung mga kalaban nila sa politika ay winawalis nila. Bakit ngayon sasabihin mo, kailangan umuwi si Digong dito dahil nandito lang sa Pilipinas ang hustisya? Mga kababayan, parang kinain. Di ba? Parang ang nangyayari ay kinakain ng sarili mong statement yung statement mo rin. Tama ba ako na sinabi? Namamali na ata ako. Masyado ako nagpapa-impluensya dun sa sinabi kanina. Wait lang. Ulitin ko, mga kababayan . Sabi kasi ni Harry Roque, paglilinaw lang, sabi ni Harry Roque, siya daw po, sinasabi niya, walang hustisya sa Pilipinas kaya siya nagtatago. Kaya po siya tumakbo sa ibang bansa kasi ang mga Pilipino dito, ang leader dito si Marcos Bangag, Lisa Butod at si Tambaloslos, Speaker Martin ang nagpapatakbo dito at yung kanilang alay lang ang nakakatanggap ng hustisya pero yung mga kalaban ay hindi. Ngayon, mga kababayan, sabi niya, pauwiin nyo na si Tatay Digong dahil hindi niya makukuha ang hustisya dito sa ibang bansa. Makukuha niya ang hustisya doon sa Pilipinas. Sabi mo, pagkalaban ng admin, hindi makakakuha ng hustisya sa Pilipinas. Bakit mo naman pauwiin si Tatay Digong mo? Parang sinabi mo na ang Pilipinas ay tumatakbo yung hustisya. Yun ay pag-amin na okay naman pala ang takbo ng hustisya ng Pilipinas. Diba? Parang mga kababayan, ang dating kasi sa akin, itong si Harry Roque, talagang magulo na yung kanyang pag-iisip. Magulo na, mga kababayan, yung kanilang mga statement, hindi niya na po naiintindihan, sila po nagkokontra-kontra na. Diba? Kung iisipin po natin, ano nang nangyari dito kay Harry Roque na alam po natin na matalino naman tong si Harry Roque, meron naman talagang ito dati ay tagapagtanggol ng human rights. Pero ngayon, mga kababayan, kung sino po yung kumbaga umaabuso sa karapatang pantao, siya na ngayon ang kinakampihan ni Harry Roque. Kaya yung kanyang mga statement, nag-aaway-away na. Diyos me, yung Marimar, Harry Roque. Parang hindi na abogado yung nagsasalita, parang abogago na. Di ba? sabi ni Opelia San,
Talagang naiinis na ako dito. Nabubuang na si Roque. Thank you so much, Norma Duro. Mar JP. Salamat din kay Jenny Ramos. At syempre, mga kababayan, sa lahat po ng nag-share ng inyong blessing, maraming salamat. Ganon din kay Emily Sipagan. At sa lahat po ng nagpapahatid po mga kababayan ng concern po sa aking misis. Thank you so much po sa inyong lahat. Oh. Sabi ni Antonio Marcos, wala na sa hulog ang utak ni bakla. yung isinuka niya, kinakain niya. Rin ulit, ganun yun, GP, tama ka nga. Mga kababayan, kapag ganito tayo na may dalawang mukha, ang nangyayari dito, hindi na tayo naiintindihan ng mga taong nakikinig sa atin. Di ba, paano pa tayo paniniwalaan? Sinabi mo ngayon, mamaya kinakain mo, o sinuka mo kanina, mamaya-maya kakainin mo na yung suka mo. Ang lagay kasi nito, Harry Roque, sa totoo lang ganito lang yan, ipapaliwanag ko sa iyo ng maayos. Dito sa Pilipinas, may hustisya rin naman. Bakit parang ikaw, GP, parang nanggagaling sa ilong? May hustisya dito sa Pilipinas. Ngayon, kasi meron ng due process, 'di ba? Ang mga pinagbibintangan ngayon or yung mga nasasangkot sa anumang mga krimen, kahit sila sabihin natin sa trial by publicity, sila po ay convicted na, sila po ay may sala na. Kaya lang, dito po natin ipinapakita o dito natin nakikita na nasasalimin na may proseso ang bawat kaso. May pagkakataon kang ipagtanggol ang iyong sarili. Hindi kagaya dati, mga kababayan, na hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong sarili. Bakit kamo? Oh, may pagtatanggol mo pa ba yung sarili mo kapag patay ka na? Walang ganon. 'Di ba? Si Harry Roque, binibigyan ka ng pagkakataon para magpaliwanag doon sa pag-link mo sa Pogo, pero tinatakasan mo despite the fact na sa iyong mga bibig from the horse's mouth nanggaling yung pagkakadawit ng pangalan or nung pera. 'Di ba? Pera. Yung inyo pong ari-arian na nanggaling di umano sa iyong tiyahin. Na ipinamana sa iyo o ipinautang sa iyo. Pero wala ka pong maipakitang katibayan. So paano mo mapapatunayan? Hindi kasi pwede ang isang bagay o isang ari-arian, mga kababayan, ay hindi, binigay yan sa akin ng tiyahin ko. Hindi natin alam kung may conspiracy. Hindi natin alam kung baka may kababalaghan kang ginawa kung bakit napunta dyan. Ito ba ay talaga nanggaling sa tiyahin mo o nanggaling talaga sa Pogo? Bakit ka natatakot na humarap? 'Di ba? Bakit ka natatakot na humarap sa isang proseso na malaya kang ipaliwanag ang iyong sarili? Pwede mong ilatag ang lahat ng mayroon ka. Unang-una, isa kang abogado. Pag abogado, mas malawak ang iyong nalalaman, mas malawak ang iyong impluwensya. At syempre, mga kababayan, kapag malawak ang iyong impluwensya at iyong nalalaman, mas malawak din ang pwede mong idepensa sa sarili mo. Kaya nga lang, sa nakikita ko, alam mo sa sarili mo na mayroong mali. At yung mali, kapag humarap ka dyan sa mga tao na nagtuturo, mga kababayan, or nagsasabi na mayroong irregularidad, ay baka ka mabuko. Kaya ayaw mong humarap sa kanila. Ayaw mong humarap sa taong bayan. Diba? Ayaw nang umuwi ni Akla kasi ang hotdog sa Pinas matigas, ang hotdog sa ibang bansa malambot pero walang lasa. Sa Pinas, lasang kondensada. Diba? Tapos ngayon sabi niya ganon. Si Digong,
umuwi na si Digong sa Pinas kasi sa Pinas nandito ang hustisya. Mga kababayan, paanong masasabi natin na may hustisya? O, sinabi ko kanina may hustisya naman na talaga dito. Pero nung nakarang administrasyon, walang hustisya. Lahat justice. 'Di ba? Pag mahirap ka, mga kababayan, magtiis ka or else mamamatay ka. Oh. Biruin mo, mga kababayan, ikaw tumatakas ka. Ito lang yun eh. Tumatakas ka kasi sabi mo walang hustisya dito. Tapos si Tatay Digong, umuwi ka kasi may hustisya rito. Parang sinabi mo na si Tatay Digong ay isakripisyo. Hindi, ganun yung naisip ko eh. Pag sinabi mo, tatakas ako, hindi ako babalik sa ibang bansa, mag-a-asylum ako. Magsisik ako ng asylum. 'Di ba? Magsisik ako ng asylum. Kasi walang hustisya sa Pilipinas. Pero pinauwi mo si Tatay Digong. Anong gusto mong mangyari? Si Tatay Digong ang mapahamak? si Tatay Digong mo ang sakripisyong tupa? Ha? 'Di ba? Sabi niya, Beb Kenshi, abogado pa ba yang si Barney Roque kasi nga mga pinagagawa niya na pagsayaw-sayaw niya TikTok na ewan ko sa kanya. Ayun nga, mga kababayan, dapat ito ma-disbar din. Bakit kanyo? Yung mga pinagagawa niya, 'di ba? Yung meron yan silang parang code of ethics din ng mga abogado. Hindi sila pwedeng manutya ng kapwa nila. Dapat ang pinag-uusapan lagi, dapat at all times ay pinapakita nila yung kanilang pagiging professional. Pero si Roque, hindi na mukhang professional. 'Di ba? Oy, shoutout daw po kay Ma'am Cecilia Agad. Hi, GP. Patagal na akong viewer mo, shoutout mo naman ako. Oy, magandang gabi po sa inyo dyan, Ma'am Cecilia Agad. Okay, siya Jack. Justice sa mga DDS. Eat. Ano yun? Oo nga, di ba, Wisely Mateo, parang si Harry Roque, gusto niya maligtas yung sarili niya. Pero si Digong, mga kababayan, gusto niyang ibala. Oh. Sobrang nakakahiya. Walang delikadesa ng pinapakita sa mga tao, yung mga bata, ano na lang. Kaya nga mga kababayan, going back, di ba sabihin natin, way back then, si Harry Roque talagang hinangaan ko yan dati, nung panahon na galit pa siya kay Digong. Oo, kahit nasabihin natin na si Digong Duterte noon napapaikot pa yung utak ko, pero si Harry Roque hinahangaan ko kasi nagsasalita siya against Duterte, mga kababayan, na walang kaabog-abog, na talagang diretsahan. Sabi niya pa nga nung 2016, 2015 rather, don't vote for this man because he is a criminal. Anak ng tipaklong, anak ng teteng. Nung natanggal sa Kongreso si Harry Roque, alam ko dyan din nanalo si Harry Roque dati sa party list. 'Di ba? Dahil kinalaban niya si Digong Duterte. Pero nung tinanggal siya dahil sa pambababoy niya kay Dilima, sumama kay Digong. Oh. Ayaw umuwi ni Roque kasi may pogo na sa Netherlands. Hindi, halatang halata naman mga ka-GPnatics na meron po talagang pinagtatakpan si Harry Roque. Kasi kapag ikaw ay wala kang tinatago, wala ka pong pinagtatakpan, 'di ba? Willing ka pong humarap kahit sino pa yan. Kaya nga sabi ko kanina, ang best example ko, kapag wala kang kasalanan, itong si Leila de Lima, daig pa parang 7 ang bayag. 'Di ba? Parang 7 ang bayag. Bakit 7 ang bayag, mga kababayan? Sa dami ng lalaki dyan, ewan ko si Roque kung lalaki ba ito. 'Di ba? Pero ito talaga, masasabi natin na wala pong kaabog-abog at wala po talagang maipakitang karuwagan si Leila de Lima. Kasi sabi niya, wala akong kasalanan. Handa ako kahit makulong ako, basta patutunayan ko na wala akong kasalanan. Oh, ayan, mga kababayan. 'Di ba? Oh, justice is served. Si Roque, ang tapang. Mga kababayan, 'di ba, Tita Josephine? Sobrang tapang. Pero
yung tapang niya nandun